Sa mabuting balita ngayon, hinanap ng mga tao sa Jesus matapos ang himala ng pagpapakain. Ngunit malinaw na sinabi ni Jesus, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ibig sabihin, hinahanap nila sa Jesus hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa pakinabang. Gusto nila ang biyaya, pero ayaw nila ang mas malalim na kahulugan nito. Gusto nila ang tinapay, pero hindi ang Diyos na nagbibigay nito. Ganito rin tayo minsan, lumalapit lamang tayo sa Diyos kapag may kailangan, kapag may problema, kapag may hinihingi, kapag may kagustuhang matupad. Walang masama dito. Ngunit ang nais ng Diyos ay lumalim pa ito, na huwag lamang hanapin ang ibinibigay ng Diyos, kundi hanapin ang Diyos mismo. Kaya sinabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang pagkaing nasisira ay lahat ng bagay na pansamantala, yaman, kasiyahan, kasikatan at tagumpay. Mabuti ang mga ito, ngunit hindi sila sapat upang punan ang ating mga puso. Ang tunay na nagbibigay buhay ay si Kristo mismo. Ang kanyang salita, ang kanyang presensya at ang kanyang pag-ibig. Ang hinihingi ng Diyos ay hindi lamang gawa, kundi pananampalataya. Isang pagtitiwala na si Jesus ang tunay na nagbibigay buhay. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayon ng mabuting balita ay baguhin ang ating mga puso. Huwag lamang hanapin ang biyaya, kundi hanapin ang Diyos na nagbibigay biyaya. Naway matuto tayong hanapin si Kristo, hindi lamang sa kanyang ibinibigay, kundi ang kanyang sarili mismo. Sapagkat sa kanya lamang matatagpuan ang tunay na kasiyahan ng ating puso. Ang naghahanap sa Diyos ay natatagpuan niya hindi lamang biyaya, kundi ang tunay na buhay.